Oh. Nila. Who is this stupid God? Stupido talaga itong kung ganun. Ninyo. Mo nila. Tatagal po namin iniisip yan at a bag full of acts that na pwede natin sabihin, kanyang mga utterances na pagmumura, the very strongly worded, colorful languages and invectives. Matagal po namin sinasabi yan at sakop po yan ng bagong code of professional responsibility and accountability, no, ng mga abogado. Since wala na siyang immunity rather, pwede na siguro siyang iablan na rin ethically. So, tingnan natin, medyo na hindi yata maganda mga sinasabi niya noon, or even now, then perhaps we can address that right now. Now, ang question dito, Christian, who would have the courage to do that? Who would have the kind of disposition to do that? And sad to say, kasama na siguro ako doon, no? Marami nag-hesitate to do that because alam mo na, meron namang impluwensya yung tao at baka naman sila ma-expose sa danger at saka may practice din naman sila. Siyempre hindi nila harapin yan, no? Kaya isipin natin mabuti. Kung palalampasin natin yan na Christian, then walang mangyayari sa atin. We are talking about the rule of law. We're talking about violation of specific provisions of the revised penal code, which are the provisions are still in effective right now. Now, if you're not going to enforce these provisions, which are criminal in nature, nasa sa atin na po yun. Kung hindi mag-aaksyon ang mga kanyang kasamahan sa House of Representatives o sa Senate, then nasa sa kanila na po yun. Pero meron naman tayong armas, tayong mga citizens, pwede naman tayo mag-initiate ng mga aksyon na ating pinag-usapan ngayon. At maraming provisions sa CPRA, sa aming Code of Ethics, talagang marami kaming pwedeng gamitin doon para paharapin natin ang dating Pangulo. Again, so, balik ako doon sa sinabi ko, sino bang hindi duwag para gawin yun? No? So ang dapat natin pag-isipan is we're talking about the rule of law and whether a certain person is above the law. May mga batas na umiiral at hindi natin ginagamit at hindi natin i-enforce. Kaya siguro ganito ang ating bansa. Napakaraming nangyayari dito na ang tao tumitingin na lang sa ibang direksyon at hindi sila gumagalaw. Kasi takot sila o sinasabi nila, wag na. Kasi wala namang mangyayari yan sa prosecutorial sa judicial system. So, wala silang magawa. At sila na lang yung nakatunganga para makita nila. And that is the problem with our system, the judicial and the prosecutorial system that we have. Kagaya nga, huwag na tayong lumayo. Si Trump nga nandiyon, meron siyang nahabla siya ng rape ng isang porn star. Bakit nakakarating yun sa kanilang justice system, sa kanilang courts? Ba't hindi mangyari sa atin yan dito? Meron nagnanakaw. Alam natin, corrupt na yung taong yun. Hindi nagbabayad ng huwes, ng taxes. Matagal na. Dapat execute na natin yun. Matagal na yun. Mga 20 years nang hindi na-execute. Ba't di natin na-execute? Hanggang ngayon, dapat makakatulong yun. Bakit hindi natin bayaran yun? Kahit konti naman lamang para si Juan de la Cruz ay kumain naman at magkaroon sa hapag na kainan. Ba't hindi natin ginagawa yun? Kasi takot tayo. Okay? Takot tayo. Takot tayong mga Pilipino. Kaya dapat hamunin natin ang sarili natin para tayo mag-aksyon. Kaya nga, aasa pa ba kayo? Kaya kami mga klase, if you recall, Christian, ang burot dulo nitong nangyayaring ito, political dynasties, di ba?
Kaya naghabla kami sa Yes. petition ng Mandamus. Pero ibang usapan na naman yan. But Oo. right now, what we're talking about would be the rule of law, Christian. Anybody should not be above the law. Let us enforce the law. No? Kahit na masakit man lamang sa tao nating naakusa, may batas eh. Ba't ba yung batas nandyan? Ba't hindi natin gamitin yan para i-hold accountable ang mga taong corrupt, mga taong committed some crimes, no? Kagaya ng pinag-usapan natin dito, di dapat may mag-initiate yan. Sino mag-initiate? Ang ating inaasahan ngayon would be our representatives probably. The sovereign people's choice. Anong nangyayari? Walang nangyayari. At kung ano-ano ang ating inaatupag at lihis sa ating kapakanan as a tao, as a law, as a state, lihis dyan. Hindi natin tinututukan ang dapat natin gawin. I wish I could give you one answer to that, Christian. No? Maraming nag-analyze sa ating, sa ating kultura, sa ating educational system. No? In fact, one author concluded that we are a damaged culture. Hindi natin tinitingnan kung anong dapat ng tama. Yung mga korupsyon sa iba, kagaya nito, narinig natin sa Vietnam, may involved dito sa widespread scam sa Yung financial billionaire. system. Anong kanilang hinatol? Death. Siguro dapat si Presidente Marcos, ngayon, gayahin niya yung kanyang ama. At kung may makita siyang drug seller or drug dealer, pabaril niya sa luneta. And that is the way of showing to the people that he means business. Hindi puro mga palliatives, hindi puro lip service. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.